Ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sinasabayan din umano ng pagpapakalat ng impluensya at propaganda sa Pilipinas, ayon sa isang maritime security expert. At kabilang daw sa mga pinapasok nila ang sektor ng edukasyon. Nakatutok si Von Aquino. Nitong mga nakaraang buwan, sabi ni maritime security expert Ray Powell, iniimbestigahan nila ang umano'y network ng mga organisasyong konektado sa United Front Work Department ng Chinese Communist Party at nag-ooperate umano sa Pilipinas. Kabilang ang Philippine Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China, na isaan niya sa 200 councils worldwide na kontrolado ng China. Noong Oktubre, nagdaos ang council ng Regional Forum sa Maynila na dinaluhan ng mga opisyal ng China, Taiwan at Chinese Embassy. Sabi pa ni Powell, dumalo rin umano ang chief editor ng isa sa prominenteng Chinese language newspaper sa Maynila na nagsilbing Secretary General ng Konseho. The editor of one of Manila's oldest Chinese language news outlets is also the leader of its most important CCP-linked council is not an accident, because the Mandarin press has been one of Beijing's most important conquests here in the Philippines. Sabi ni Powell, target din umano ng Chinese Communist Party ang mga Chinese schools sa Pilipinas. Napag-alaman nilang ipinatawag ni Chinese Ambassador Jing Quan ang mga executive ng 8 Mandarin language outlets sa Maynila. Telling them to cooperate closely with the embassy and, quote, carry forward patriotism and love for the homeland. He was not talking about the Philippines. Mula rin daw 1991, pinapatakbo na ng Philippine Chinese Education Research Center ang tinatawag ng Beijing na Blood Transfusion Plan, kung saan nagpadala umano ang China ng Chinese teachers sa Pilipinas. Ang chairman din daw ng center na ito ang pumirma sa isang sulat sa Department of Education na humihiling sa mga public school na sumali sa essay contest kaugnay sa World War II anniversary na ayon kay Powell ay tila kumikiling sa China. Encouraging Filipino children to frame Japan as an enemy and write about the spirit of joint resistance. Ang mga ito, ani Powell, ay nasa sentro ng tinatawag na mga analyst na FIMI o Foreign Information Manipulation and Interference Operations. Ang mga organisasyon namang kritikal at nag-iimbestiga sa pro-Chinese propaganda, naging target anya ng pag-atake ng China sa pamamagitan ng pag-i-issue ng statements laban sa kanila. Panukala nila, magpasa ang Pilipinas ng Foreign Influence Transparency Law gaya raw sa Australia. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Chinese Embassy kaugnay ng mga sinabi ni Powell. Nagpadala rin kami ng mensahe sa Department of National Defense, sa Department of Education at Malacanang para hingin ang kanilang komento, pero wala pa silang sagot sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.